Hello, this is Dr. Pedro Ma'am. Pag-uusapan natin ngayon, ano ba yung mga ways para mabilis gumaling sa ubo at sipon ni baby? Okay? So, kung bago ka pa lang sa aking channel ha, mag-subscribe po kayo dahil gumagawa po ako ng mga pedi tips, parenting tips, at gabay kung paano alagaan si baby. Okay? Una, kung naggagamot na si baby, huwag po kayong umasa sa gamot lang. Okay? Nagpa-check up na kayo, binigyan na kayo ng gamot, pero huwag nyo iaasa sa gamot lang. So, lagi kong sinasabi, mas importante pa rin yung gabay ng parents. Mas importante pa din yung pahinga ni baby. So, number one na paraan para mas mabilis gumaling si baby is yung pahinga. Rest. Mahabang tulog, sapat na tulog. So, yung pagpapatulog nyo sa hapon at saka yung early sleep ay makakatulong sa mabilis na recovery sa ubo at sipon. Kasi tayo ang mga matatanda, pag tinatrangkaso tayo or nagkakaroon ng sipon, tonsillitis at lagnat, tinutulog lang natin yan kinabukasan. Okay na. Ako, ganun ako. So, kung ganun kayo, ibig sabihin, healthy kayo. At kung ganun si baby, kinulog lang niya, pinahinga lang niya, after few days, gumaling, healthy po siya. Okay? Number 2, kapag may sakit si baby, yung mga toddler po natin, 2 years old, 3, 4, 5, sigurado, virus po ang may sala. Viral illness po yan. Self-limiting, ibig sabihin, they come and go, mawawala din yan. Ang kalaban sa virus, ang kalaban natin pagdating sa viral illness is dehydration. Kaya pag ina-admit yan, swero lang yan eh. Ang swero, hindi po gamot yan ha, hydration po yan, para hindi tayo ma-dehydrated. Kung hindi naka-admit si baby, syempre papainumin natin ng tubig. Pero mas maganda, ORS, Oral Rehydration Solution. So ito yung may mga asin tsaka sugar na nakasangkap, no? So meron tayong WHO recommended ORS. Kung ayaw talaga, dahil medyo alam niyo naman, kakaiba din yung lasa ng mga ORS. So mayroong piling brand na kung saan ay gusto ni baby yon, kayo na pong bahala maghanap. Kung ayaw naman, pwede naman yung gatas. Kung ayaw talaga, sige na, tubig na lang, pero mas maganda talaga ORS. Third, di ba, nagpa-check up ka na, meron ka ng gamot, meron ka ng mga supplement, vitamins, zinc. Yung zinc, isa yan sa paraan ko. Paborito ko yan dahil pag talagang meron kang zinc, for repair po kasi yan, it shortens the duration of illness. Siyempre, samahan nyo na rin ng good nutrition. Kailangan alisin nyo muna yung junk food na pinapakain nyo sa kanya, yung mga reward food na pinapakain nyo sa kanya kasi nakakabagal yan sa pag-recover from the illness na na-experience ni baby. Kailangan healthy. Bigyan nyo siya ng prutas, ng vegetable, tamang calories, kailangan talagang may kanin, kung ayaw ng kanin, pasta or itlog or patatas, okay? Kung walang ganong kumain si baby, pagluto niyo siya ng paborito niyang pagkain. Tanungin niyo si baby kung ano yung gusto niyang pagkain. Kung gusto niya ng Jollibee, so be it. Basta't kumakain, nalalabanan ni baby ang sakit. Next, kung meron sipon si baby, ang mabilis na paraan para matanggal ito ay tanggalin ang sipon. Hihigupin dapat. Para sa mga 2 years old below, pakihigup po ang sipon ni baby dahil hindi pa sila marunong mag-blow ng nose. So, pwede kayong gumamit ng mga nasal aspirator or suction or yung mga ibang matatanda, sinisip-sip talaga yan. Well, okay lang naman. Basta ang importante, mahigop nyo yung sipon, matanggal yan. Maglinis lang kayo, mag-toothbrush kayo. Ha? And then, kailangan linisin nyo siya. Pagbigay kayo ng sodium chloride, no? Before and after the paghigop, before and after the suctioning of the mucus dun sa ilong ni baby. Kung meron kayong pang-suction na yung manual lang o yung iba, may dibaterya, okay din. Basta ang goal nyo is matanggal yung sipon at hindi yun maipon sa lalamunan ni baby. Hindi yan maipon dito sa nose. Tapos kasi ang mangyayari pag natulog yan,
papatak yan dun sa likod ng lalamunan niya. Kaya tuwing gabi, madalas po yung ubo ni baby. Pag more than 2 years old na sila, i-train nyo naman sila na mag-blow na ng nose. Kaya na dapat nila yan. Yung mga 5 years old, dapat lesser na yung chance nila na ubuhin. Kasi once na sinipon na yan, kailangan magaling na silang mag-singa or mag-blow. Ang challenge lang dito, yung pag-blow. So, kailangan palaging malambot na cloth lang yung ibibigay nyo. Wag wipes, wag tissue, wag yung matitigas. Kasi, kapag lagi nagagasgas yung ilong, kaka-rub or kaka-blow ng nose, ito yung pwedeng mangyari. Yan. Pwedeng magkaroon ng mamaso. Dahil nagkakaroon ng irritation, yung skin, yung bacteria malapit lang dyan, from the nasopharynx, may streptococcus dyan eh. Pwede ka talagang magkaroon ng impetigo or alam po ninyo is yung mamaso. Next is yung mga bawal. Ano ba yung mga bawal na yan? Siyempre, bawal ang sweets. 'Di ba? Sa mga patients ko, lagi kong sinasabi sa inyo to, huwag muna magpakain ng mga matatamis, chocolate drink, candies, especially candies. Bakit? Kasi may irita po yung lalamunan ni baby. Nagpapagaling nga tayo ng lalamunan, nagpapagaling tayo ng ubusipon, tapos bibigyan mo pa siya ng nakakairita. Nakakairita talaga. Yeah. It irritates the throat of your baby, kaya tumatagal yung paggaling niya. Inuubo pa din siya kahit meron na tayong gamot. Next, ang pagligo, ang hygiene. Importante pa din yan. Hindi porket inuubo, sinisipon, nilalagnat, bawal lang maligo. Dapat nga naliligo pa para matanggal kung ano man yung nakadikit kay baby, mawala yung bakterya, yung virus. Kailangan ma-maintain yung hygiene niya sa pagligo. Kahit mabilis lang po, please, pakiluguan ang mga bata kahit inuubo, kahit sinisipon. Hindi po lalala yung ubot sipon nila. Maniniwala ba kayo sa akin? Kahit walang gamot yan, basta healthy yung katawan niya, at sinamahan mo ng sapat na tulog, sapat na pahinga, hindi masyado naglilikot si baby, kumakain siya, hydrating or hydrated well, gagaling at gagaling siya. Kahit bakterya pa ang cause niyan. Basta't yung immune system niya ay gumagana or fully developed, isa pa, kompleto ang bakuna, healthy yung kinakain, gagaling at gagaling yan. Siyempre, kung nag-worry pa din kayo, please go to your doctor. So, yun lang. Sana ay may natutunan po kayo sa ating video. Salamat!